So good day sir, my name is Rishamil Villanueva. So continuation lamang po sa report namin sa lesson 7, which is organization and analysis of assessment data from alternative method. So systematic differential skills. These skills is used to describe the object or behavior or making use of two opposite adjective. So, ang systematic differential skills daw po ay isang uri ng pagsusukat kung saan inilalarawan ang isang bagay, tao o karanasan gamit ang pagkasalungat na salita or adjective sa magkabilang dulo ng isang linya or sukat. So, sa madaling salita, pinapapili ang isang tao kung saan niya ilalagay ang kanyang sagot sa pagitan ng dalawang magkaibang katangian. So, halimbawa na lamang po is, kung gusto mong sukatin ang opinion ng iyong estudyante tungkol sa isang guro, is pwede niyang sabihin dito na mabait or masungit. So, next naman po is graphic scale. This scale uses illustration to represent the degree or presence or absence of the characteristic measure. So, ang graphic scale ay isang uri ng sukat na gumagamit ng mga larawan or simbolo, tulad ng smiley face, bituin, or icons, para ipakita kung kaano kalakas o kahina ang isang katangian or pakiramdam ng isang tao. Karaniwang ginagamit ito sa mga batang respondent o sa mga taong hirap magpahayag gamit ang salita, dahil mas madali nilang naiintindihan ang mga larawan kaysa sa mahabang paliwanag. So, sa halip na salita, larawan ang pinipili ng mga respondent na tumutugma sa kanilang sagot. So, halimbawa na lamang po is pagtatanong sa mga bata kung nagustuhan nila ang isang kwento. So, pwede nilang sabihin dito na sobrang saya, mahina, malungkot, or nakakaiyak. So, next naman po is, how do we qualify result from portfolio? Assessment data generated from portfolio can both be qualitative or quantitative. When assessing portfolio, using quantitative approach, scales and rubric can be used. The scale and other measures need to specify and criteria required in assessing the portfolio. Qualitative assessment requires criteria and narrative feedback provided learners. So, ang qualified na resulta mula sa portfolio ay isang paraan ng pagsukat kung gaano kahusay ang gawa ng isang mag-aral gamit ang mga pamantayan or kriteriya. Maaaring gawin ito sa dalawang paraan: quantitative na may numero at qualitative may paliwanag or feedback. Ang qualitative na paraan or sukat or numero, dito gumagamit ng rubric or rating scale para bigyan ang puntos ang portfolio. So, ang criteria ay halimbawa ng content, creativity, or organization. Bawat criteria ay may katumbas sa score. Halimbawa is 1 to 5. Ina-add or kinukuha ang average para makuha ang final grade. So, halimbawa na lamang po is, yung criteria is, ang nakalagay dito is nilalaman, organisasyon, or pagkamaligayin. So, ang score naman dito is, sa nilalaman, ang score is 4. Sa organization naman, ang score is 5. And sa pagkamalikhain naman is 3. Total score is 12/15. Ibig sabihin, nasusukat ang mga performance gamit ang numero. Sa qualitative na paraan naman po, dito po is may paliwanag. Dito naman, hindi lang numero ang basihan, kundi descriptive feedback o komento ng guro. May kriteriya pa rin, pero ang nakapokus po is yung paliwanag. Nagbibigay ang guro ng komento or observation. Halimbawa na lamang po is, maganda ang nilalaman ng iyong portfolio at malinaw ang idea. Maayos ang pagkakaayos sa mga gawain, ngunit pagbutihin ang pagiging malikahin at presentation. Sa madaling salita po is, ang quantitative po is may score or numero gamit ang rubric scale. Sa qualitative naman po is paliwanag or feedback. Parehong mahalaga para mapakita ang lakas at dapat na ma-improve ng mga mag-aaral. Yun lamang po.